sinasabi sa inyo ay ang ating pong panaring tagapagsalita. Walang iba kundi si Miss Vanessa M. Palma. Thank you, ma'am. Good morning! Sige, pwede na kayong umupo. Makikinig ba kayo? Ay, makinig kayo sa sasabihin ko, ha? Okay. To the coordinating principal, Mrs. Concepcion Grifonea, ma'am. To the president of MSC SPPA, Tita Helen. To the teachers, to my former teachers. Nag-iisa na si Ma'am ang Pinocchio na teacher ko sa grade 1. So, yung iba kong teachers, retired na. So, wala na sila dito. And to the non-teaching staff of Mulanay Central School, parents, students, kids, visitors, guests, my warmest greeting to all. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at nais ko pong ipahayag ang gustong pasasalamat kasi naimbitahan po ako dito sa aking dating paaralang Mulanay Central. Oo, alam ko. Ay, ibig sabihin na yung pangalan. The moment I was told na ako po yung magiging guest speaker sa recognition day na ito, I ask myself, who do I inspire? May inspire ba ako? May inspire ba ako? When I share my life to you, may inspire ko ba kaya kayo? Opo. Opo. Opo? Opo. Okay, sana. Then I asked my colleagues at the office, I asked my colleagues at the university, paano po ba maging guest speaker? What should I tell the students? What should I tell the kids? And they gave me some ideas, okay? Binigyan nila ako ng ideas. See kids, I can't do this on my own. I need help from my friends, from my parents, from my colleagues. Okay? So, they told me, they inspired me to inspire you. Okay? They told me, you have to inspire the kids. Okay? Tell them your story and then inspire them to be like you. And sana, after this, may matulog kayong aral sa akin. So, it has been 15 years. 15 years na po, nung akong tumayo sa entabladong ito, and that was in 2002 when I graduated valedictorian. Okay? Nung panahon yun, syempre, maliit na bata, hanggang ngayon, hindi po ako lumaki. And when I was, kahit nung nasa college na ako, kahit nung nag-aaral ako ng master's sa Germany and Italy, lagi akong nasasabihan na para ako pinabilang ng suka. Di ba? Kasi maliit. Kasi simple lang. Okay? Noon, gaya niyo din ako, gusto kong marami akong pangarap. Sino gustong maging engineer? Engineer? Oo, ang daming gustong maging engineer. Teacher? Teacher? Architect? Architect? Modelo? Sino gusto maging model? Gusto maging si Pia Wurzbach? Ganyan. Okay? Gusto maging agriculturist? Meron ba? Agriculturist, forester? Meron din. Okay, pero karamihan gusto maging engineer. Gaya mo, gusto ko rin maging engineer. Di ba, pinapasok na tayo ni teacher, ano gusto mo maging pagkakilipas ng 10 taon? Tama ba? Nung gaya mo ako, ang lagi kong sinusulat, una, gusto kong maging engineer. Tapos maya-maya, gusto kong maging architect. Tapos, gusto kong maging teacher, gaya ni mama. Tapos, gusto kong maging pintor. Okay? Pero hindi pumasok sa isip ko na nakakapasok pala ako ng UP,
Forester. Nakagraduate pala ako ng cum laude. Nakakapag-aral pala ako sa Germany at sa Italy. Hindi ko inakala. Akala ko, simple lang yung magiging buhay ko right after elementary and high school kasi probinsyana. Do you believe na college na ako? Hindi ako marunong ginamit ng internet kasi diba dito wala naman tayong internet nung mga panahon yun. Tinuruan pa ako ng kaklase ko ng college mag-open ng sarili kong email address at ng Facebook. Samantala ngayon ang mga bata, diba? Bata pa lang may cellphone na, marunong na mag-Facebook, marunong na mag-Twitter, ganyan, di ba, mag-selfie. Pero mga panahon namin, wala kaming ganyang luxury. Okay, pero kaya palang may marating kahit galing ka lang sa isang simpleng bayan, sa probinsya. Okay, so I am a forester. Alam niyo ba kung anong isang forester? Kids, nakikinig pa ba kayo? Alam niyo ba kung ano isang forester? Hindi po. Isa po akong nangdudubad. Isang licensed forester. So, I take care of our forests. Okay, for the future. Kasi marami tayong nakukuha sa ating kagubatan. So, as a forester, let me make an analogy of life from a seed to a mature tree. Marunong ba kayong magtanim ng halaman? Okay, sus, diba? Ano yung dapat nating ihanda pag magtatanim tayo? Ha? Tubig? Ano pa? Po? Puno? Ano bang dapat natin i-prepare? Bukod sa puno, kasi magtatanim pa lang tayo ng puno. Seeds! Diba? Kailangan ng seed tayo. Very good. Cute mo, ha? Okay. So, diba ng seed tayo na itatanim? Kayo yun. Diba? Kayo yung mga seed. Pero syempre, bago kayo itanim, kailangan muna natin ang matabang lupa. Tama ba? Yung matabang lupa. Kasi hindi tayo mag-grow kapag yung lupa natin tigang. Hindi tayo mag-grow kapag yung lupa natin walang sustansya. Tama ba? Opo. Okay. So, anong gagawin natin? Lilinarin muna natin yung lupa, di ba? Lalagyan muna natin ng mga pataba. Ano yung lupa natin? That will be your... Ano lang na natin pagtataniman? Yung tahanan natin. Tama ba? Tapos, yung kali, kasi kung tayo, marami tayong natututunan sa kali. Tapos, yung din paaralan natin, yun yung magiging lupa natin. Diba? So, like the seed, itatanim kayo sa mga yun. Diba? Itatanim natin ang mga kabataang ito sa mga yun. Nung video ako, I felt like a seed yung kagaya ninyo. Diba? Nung grade 1 ako, transfer ako galing St. Peter Elementary School, tapos ilipat ako dito ni Mama, transfer ako kay Mrs. Ampelopio. Tapos kapag hapon, kailangan nakahanay kami. Hanay kami mula din sa room niya, palabas ng gate. May palabas ng gate. Pero one time, kasi malipat ako, kasi gusto kong maglalaro. Okay, maliit na kayo maglaro. Okay, so hindi ako, umalis ako dun sa pila. Naglaro ako dito sa parang. Kinabukasan, napagalitan ako. Napagalitan ba kayo ng teacher? Malipit ba kayo? Oo, hindi natin naman kayo malilipat. Okay, tapos man, syempre tinandaan kami ang dapat pala maging masunurin. Okay, dapat naging masunurin kay teacher. Kasi, tinuturuan tayo ng disiplina ni teacher. Tapos, after nun, syempre nagsikap na ako. Nung grade 1 ako, nagkaroon ako ng 9 medals. 9 ribbons. Hindi pa ako sunod ng medal. 9 ribbons. Pagparagon ako, sabi niya, patulan. Natutuwa ba sa inyo ang parents niyo? Ano nyo? Okay. Dito ako kay Mrs. Perte. Meron kaming tula.
magtutula. So, nandito ako sa harapan, nandiyan yung mga klase ko. Tapos, sabi ng classmate ko, bakit patigil-tigil ka sa pagtula mo? Sabi ko, hindi kailangan kasi ng pause. Kailangan kasi may tigil ka sa pagtula. Pero ang totoo, hindi ko pa kasi minaryado yung tula. So, kaya ganun. Dito ako, eto hindi ko malilimutan kay Ma'am Mariata. Grade 3. Ayaw na naglalaro kami tuwing tanghali. Naglalaro pa rin ba kayo ng Jackson? Naglalaro kayo 10-20? How about Chinese garter? Hindi na? Masaya mo laro yun, di ba? Naglalaro pa kayo man? Opo. Ayan, naglaro kami ng tanghali. Dumating si Ma'am, tawisang-tawisa ng mga bata. Pinahanay kami sa harap ng chalkboard, ng blackboard. Pinahanay kami isa-isa. Konti lang yung mga batang natira sa upuan na hindi naglaro. Anong ginawa sa amin ni teacher? Sige, ilano niyo yung payag ninyo. Isa-isa kami pinalo ng malakas ng ruler. Matatawag ko ba kayo ng teacher niyo? Bawal na! Bahay na. Naku, na-miss nyo yun. Kasi, natandaan namin na dapat, ano yung sabi ko kanina, grade 1, dapat ikaw ay nasunurin, di ba? Hindi ka dapat susunod. Kapag bawal, bawal. Kasi alam ni teacher kung ano yung tama. So, yun. Hanggang ngayon, kinakita pa rin sa akin yung batch ng kaklase ko na hindi ko rin malilimutan kasi kukunti lang silang nakaupo. Isa ako din sa mga napalo. Diba? Grade 4 ako kay Mrs. Rehana, nagkasakit ako, isang matagal. Tapos, pagpasok ko sa school, nagkaroon ng math quiz. May math quiz. Hindi ko alam kung anong isasagot, umiyak ako kasi mali ako sa quiz. Pero, hindi ako na-discourage. Sabi ko, kailangan matutunan ko kung paano siya sagutin. Kapag nagkakamali ka, din ka mas natututo. Okay? Nung grade 5 ako, kay Mrs. Ojeda naman, kasi may transfer kami ng grade 4. So, syempre, kalaban ko na siya ng grade 5. Baka hindi ako maging first honor ng grade 5 kasi di ba first ako ng grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. May kalaban na ako. Ano ba yan? Ayan. So, mas kailangan ko pa palang magsikap kasi hindi porket matalino ka, ikaw na yung pinakamatalino. Meron darating na mas magaling sa iyo. Diba? May mas darating na mas magaling, mas mahusay sa iyo, kaya kailangan doblehan mo pa yung aral. Natatandaan ko din mo, nag-dance exercise pa rin ba kayo dito kapag umaga? Ako, nag-dance exercise, hindi mo nasa unahan. Nagagayahan. Nasa unahan kayo, ginagaya kayo ng mga ibang bata. Noon, sabi sa akin ng isa kong kasama sa sayaw, hindi ka magaling kumembot, mali yung kembot mo. Sabi niya sa akin. Tapos tinuruan niya ako, nakinig ako sa kanya, hindi ba ako kumembot? Okay? So, dapat marunong tayo tumanggap ng mali. Dapat marunong tayo tumanggap ng criticism. Okay? Para matuto tayo. So, nung grade 6 ako, tinamad akong mag-aral. Nagkaroon ako ng 75 sa quiz. Isulungan ako ng Cardenas kay mama at kay papa. Pag ulit ng bahay, napagalitan ako na palo ako. Kasi hindi daw ako nag-aaral. Okay? Eh, gusto mo graduate ng valedictorian. Paano ako magiging valedictorian kung tinamad akong mag-aral? Diba? Hindi ko nangyari yun. So, dapat kapag may gusto ka pala, dapat paghihirapan mo din. Dapat mag-aaral ka. Hindi lang sapat na matalino ka. Kasi, may kalaban na ako yun mas ginalingan ni Sherwin. So, siya dapat yung salikatorian siya nun. So, kung hindi ako mas nag-aral, baka natalo ako, baka hindi ako naging valedictorian ng elementary. So, gano'n. Kailangan, hindi ka lang petiks-petiks. Dapat mag-aaral. Nag-aaral ba kayo, kids? Nag-aaral ng mabuti? Oo, so dapat ganun ha. Hindi
Hindi, kasi mahusay tayo. So, dapat, kapag may mga ganit pagkakataon din, hindi ko inaalis sa sarili ko na magdasal. Diba? Kapag may gusto ka, gagawin mo at ipagdarasal mo rin. So, kapag may problema na ako, hindi ko alam yung gagawin ko, I always pray to God, please guide me po. Guide me po kung ano po yung dapat kong gawin. So, dapat you get out of your comfort zone, take charge. Dapat gagawin ninyo. Malam mo, dalang araw, isa pala sa inyo yung magiging presidente ng Pilipinas. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba yung maman, for example? So, dapat pinaghihirapan, okay? Okay. So, walang imposible. Hindi ko nasasabi o may pagmamalaki sa inyo lahat na ginawa ko yung success ko nang ako lang. Kasi hindi ko kaya kung ako lang, di ba? Dapat, makinig ka rin sa ibang taong nasa paligid mo. Kasi, utang ko lahat kung ano ako ngayon sa mga magulang ko na walang sawang sumuporta sa akin. Pinangungutang pa ako na ng mga magulang ko para lang makasama sa dayo. Kaya ganun ka-importante sa kanila ang pag-aaral ko. Yung mga teachers ko na pinupush ako na dapat mas mag-aral ka pa, dapat mas galingan mo pa. Okay? So, hindi lamang ako. Para sa mga magulang ko na narito, gusto ko itong ibigay sa inyo ang isang mensahe doon. Kasi hindi lang yung mga bata kailangan yung mga magulang din. May tamang mindset po tayo. Tulungan po natin silang mas maging independent, yung mga bata. Kasi ngayon, di ba, parang bigay na yung lahat. Yung panahon namin, kailangan pagsikapan mo din. Hindi lang sa'yo ibibigay. Okay? Mas maging mapagmahal sila, mas maging mapagbigay, at mas maging mapagpakumbaba. Yun yung isang bagay na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Always put your feet on the ground. Kahit gaano ka na maging isang successful na tao, dapat nakalapat pa rin ang paa mo sa lupa. Hindi ikaw magiging successful kung may ere ka na sa ulo, di ba? Kapag ikaw naging mayabang ka, babagsak ka. Okay? Dapat ikaw ay may values din. Okay? Kailangan po natin silang maniwala sa kanilang mga pangarap. Kung gusto nilang maging isang engineer, supportahan natin sila. Hindi kailangan maging mayaman. Hindi mayaman ang mama at papa ko. Hindi sila mayaman. Teacher si mama, mananahi si papa. Hindi rin kami ganang minsan nagka-college ako, wala na akong pera. Iiyak ako kasi hindi pa ako nananangalian. Tatawag ako kay papa, wala na akong pera. Okay? Pero hindi ako sumuko kasi hindi dapat mahadlangan ng kahirapan ang pangarap ko. Okay? Pakatandaan po natin na every child is special. Wala man silang gaanong medalya sa ngayon. Hindi ko alam. May mga estudyante po ako sa college. Dahil siya pa ang tinuturuan ko, mas malalaki pa sila sa akin. Since 2011, pagka-graduate ko, hindi na ako nila pinakawalan. Binigyan na nila ako ng research assistant position at pinaghintay nila ako na magkaroon ng item. Kasi gusto nila na magturo ako sa UP. Hindi na nila ako pinakawalan sa college. So, ang lit-lit ko. Minsan, upo ako sa likod ng silid-aralan sa umaga. Upo ako sa silid-aralan. Tapos, hanapin nila kung nasan yung teacher. Hanapin ko kung nasan yung teacher. Minsan, napagkakalimutan ako, ate, asan ba yung teacher? Anong oras mo? Tapos, tatayo ako bigla sa unahan nila. Good morning, I'm your professor. Ganyan. Okay. So, ganun. So, kahit maliit ka, pwede kang may marating. So, every child is special kasi may mga estudyante ako sa college na hindi sila achiever ng elementary at high school. Naging achiever sila ng college na.
Okay? So, hindi tayo mag-alala kasi yung mga bata, may sarili-sarili silang kakayahan. Huwag natin silang i-pressure. Huwag natin silang i-pressure. Hindi sumatan ng kanilang kinabukasan ang kanilang grado sa ngayon. Yung grade nila ngayon, bali-wala na yan. Kasi, pagdating ng college, pantay-pantay na kayo. Nung first year college ako, sinasabi ng professor ko, so you have studied this before in high school. Hindi ko pa yung nag-aaralan. Dahil ako sa probinsya, baka ganyan yung tinuturo, napakataas na. Pero, syempre, kailangan mo pa rin mag-adjust. Okay? So, balang araw mag-excel din kayo. Maaalaman niyo pala na yung mga batang ngayon, tatamad-tamad, lalaro-laro, balang araw sila pala yung magiging successful. So, let us teach them compassion. Okay, let us teach them compassion. Hindi lahat ng bagay ay isang competition. Tandaan mga kids, hindi lahat ng bagay ay isang competition. Palagay natin sila may inisip na ang talo nilang kakompetensya ay ang kanilang mga sarili. Okay? Ang kakompetensya mo ay ang sarili mo, hindi ang ibang tao. Okay? Lumaki kasi ako na laging nangunguna. Diba? Kasi noong panahon namin, may first honor, may second honor, may third honor. Mabuti ngayon, nawala na palang ganun. Buti ngayon, may bracketing na pala. Kasi kung ang taas ng kompetensya nun kasi kailangan maging first honor ka. Kaya nung lumalaki ako, struggle para sa akin ang mga pagkakataon na hindi ako nasa top. O hindi ako yung nanuna. Struggle talaga sa akin yun. At hindi yung healthy kids. Hindi healthy na maging malungkot ka kasi hindi kayo top 1. Okay? Kasi lumaki ako ng ganun, may competition. Feelings inevitable. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ikaw ang pararangalan. May mga pagkakataon na ikaw ang papalakpak para sa parangal ng iba. Diba? Darating yung pagkakataon na ikaw ang papalakpak para sa parangal ng iba. Pero tandaan mo, ang tagumpay ng iba ay hindi kailanman magiging kabawasan sa sarili mong tagumpay. Okay? Kapag kids, hello? Nakikinig pa ba? Nalilungkot ba kayo kapag yung iba may honor kayo wala? Nasa na nakasagot. Nalilungkot ba kayo pag gano'n? Hindi, dapat maging thankful tayo kung anong meron tayo at matuwa tayo kapag yung iba ay meron. Alright. Okay? Tapos, maging inspiration sila na din, balang araw, magiging award din kayo, magiging achiever din kayo. Sa mga guru naman po, mas maging dedicated pa tayo, mahubugin sila sa iba't ibang asignatura at larawan. Mas bigyang halaga natin ang pagkakatuto nila kaysa sa kanilang grado. Turuan po natin silang mag-aral mula sa puso. Kapag nag-teach po ako sa college, I always tell my students, learn from the heart. Learn by and from the heart. Kailangan matutunan ninyo, hindi lang i-memorya mo ngayon, bukas. Wala na, nakalimutan niyo na siya. Hindi ganun. Dapat aralin niyo siya mula sa puso. Teach them not to value their grades. Instead, teach them values. Okay? Teach them values. A good character comes a long way than a good resume. Okay? Yung resume, di ba yung personal information mo? Pero mas mabuti pa rin na tatandaan sa ng tao ay mabuti kang tao. Teach them that they are not superheroes. Hindi kayo superhero, kids. Pero, we can be part of the change. Okay? Mga bata, be the change you want to be. Huwag niyong kalimutan na ang edukasyon ay parang isang punla. Diba yung kanina pinula kayo sa paaralan, sa tahanan at sa kalye. Na kailangan ng patuloy na pag-aalaga. Habang lumalaki kayo,
na kailangan tumayo na kayo sa sarili niyong mga paa. So, kailangan magpakatatag kayo and mag-aral kayo ng mabuti. Pag-rutinan niyo ang inyong kinabukasan kasi hindi niyo kailangan yung kayamanan. Kailangan talino, karunungan, at lakas ng loob. Okay? Genius is 1% inspiration and 90% perspiration, sabi nga ni Thomas Edison. I am not yet a mature tree. Gaya ninyo, para lang din ako maliit na puno sa ngayon. Kasi balang araw, mas mature pa din ako at mas marami pa rin akong pwedeng magawa. As they say, students, teachers, parents, it requires a community to build an individual. We are a community po. Not just an individual, a better individual. An individual who will help build this nation to become the best it can be. Individuals who will choose to serve the country and not themselves. Individuals who will dream big, who will fail but will rise up and try again. Let us all help build these young achievers' futures. I am who I am today, not because of me alone. I had some help, great help, from my parents, from my teachers, from my colleagues, from my neighbors. Okay? I had some guidance. Kudos sa mga pararalan at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Pinipiling Vanessa Palma, sa bawat salitang pinuturan ni Ma'am Vanessa. Tumatayo yung balahibo ko. Totoo, ang pinakagusto namin lahat dito, yung kahit nasa iyo na yung napakaraming success sa buhay, manatiling nakaapak ka sa lupa. Dahil kung kasama mong tumaas ang sarili mo sa taas ng tagumpay mo, ganun din kasakit yung pagbagsak mo at pagbalik mo sa lupa. Okay po, ma'am, para po sa pagawad ng sertipiko ng pagkilala.